What is going on guys? AETV here. Nasa harap nyo ngayon ang 2004 Kawasaki Ninja ZX-10R. Siyempre ganun dati, simulan natin ang review niya dito sa makina niya. Gumagamit si ZX-10R Gen 1 ng 998cc, liquid cooled, dual overhead cam, 4-stroke, 16 valves, malakas na 175 horsepower at 11,700 RPM at meron namang sipa na 115 Nm of torque at 9,500 RPM. May bigat na curve weight na 196 kilos, may fuel capacity na 17 liters. Hindi ko lang alam kung ano ang SRP ng motor na to nung panahon niya, pero siguro makakabili ka nito ngayon, ganitong year model, around 300 to 400k, not sure, depende siguro sa kondisyon niya. Mapunta naman tayo sa harap. Dual disc brake na meron 300mm at syempre dalawa rin yung caliper niya. Gumamit naman siya ng Tokiko na caliper at ang stock size ng gulong niya ay 120/70 rim 17. Naka-inverted fork na rin siya. So mamaya babanggitin natin lahat ng aftermarket niya na ilagay na natin dito. And dito naman sa likod, syempre same lang sila ng caliper brand. Na-repaint na yung caliper nito. Same siya ng color dun sa harap na parang bronze o gold ba yun. And gumamit naman siya dito ng 220mm na disc brake. And ang ginamit niya na stock size dito sa likod 190/60 rim 17, pero nagpalit na kasi to 260 rim 17. Hindi ko na rin maalala kung ano yung stock tire nito. Ang nakalagay na dito ay Pirelli Super Corsa. Kung mapapansin nyo, no, iba na yung kulay niya, nakarap na kasi to. Ang kulay niya dati ay green, parang ganito yung kulay. Kamukha niya yung kulay ng anniversary na color. Gumamit si ZX-10R Gen 1 ng hindi malambot na upuan at malapad na upuan para sa rider at para sa pillion. Medyo matigas tong upuan na to. Yung mga sports bike ngayon, ang ninipis na ng upuan nila dito. Ibang iba tong Gen 1 na to, no? Napakakapal. Kahit yung tail end nya, ang lapad nya. Napunta naman tayo dito sa cockpit nya. Lahat po to ay stock. Ito lang ang nilagay dito. Ito ang stabilizer na to para kahit pa paano ay meron tayong suporta lalo sa high speed. Stock na Brembo Brake Master 19 RCS Corsa Corta. Lahat po yan ng stock. To the left handlebar, makikita nyo dito ang passing light, low beam and high beam, turning signals, busina at ang lap button. To the right handlebar, iba na po ito. Ito ay aftermarket na, pero paliwanag ko na rin sa inyo kung anong meron sa kanya, no? Ito ang kill switch nya, dito na rin ang ignition nya, hazard switch, and ito ay ginamit na rin bang on and off ng ilaw dahil ang stock nya ay isa lang yung ilaw nya, and then pag naka high beam dalawa. Dito ang tachometer, ang speedometer, clock, temperature ng engine, at ang fuel gauge. Lalabas na lang yan pag umbaba na yung gas mo, pag paubos na. Eto nilagay na to, hindi pa siya naayos. Para sana to sa gear indicator. Makikita mo naman dito ang turning lights mo kung nagana. Then yung high beam, neutral indicator, oil temperature, at ang FI. May problema ka na sa FI, iilaw na siya. Mode button, tsaka reset button. Sa mode button, pwede ka mag-lap dyan, pero hindi pa namin na-try. And then the odometer, trip, isa lang yung trip niya, wala siyang trip 2. Then balikan na ulit sa clock. Ganun lang siya kasimple. Ito pala, yan yung indicator pag kailangan mo na magpalit ng gears. Yun lang, halos wala naman tayo maipapakita dito. Meron siyang napakalaking tangke, hindi po ito plastic. Meron siyang air intake dito sa harap, para kahit sobrang bilis mo na, mas maganda pa rin pag-distribute niya ng hangin. Then pakita ko na rin sa inyo yung mga aftermarket na nilagay natin dito. Unahin na natin itong side mirror niya. Nakamukha pa rin naman ng stock. Ang pinagkaiba lang nila, nandito na yung signal light niya na dating nandito. Yan, kabilaan niyan, wala na siya. Nailipat na natin dyan. Yan, yung winglet niya na napakalaki. Then naglagay din tayo nito na Evotech slider, na Evotech din. Pati sa likod meron na rin Evotech spool, and then ito ay palit na din. So seat height check tayo.
Meron siyang 820mm ay 5977 kilograms. At ito po ang itsura ko. Sige po mo. Picture nga tara. Ano pangalan mo? Nel Mendoza, boss. Mel? Nel. Nel. Yun, shoutout kay Nel Mendoza. Si Sir, ano pangalan mo, Sir? Dondon Ariniego. Don Ariniego. Shoutout din kay Sir Don Ariniego. Mga followers natin yan. Oo nga, baka may shoutout kayo. Wala eh. Makalaking yun. Ayun Sir, picture natin. Bibot ka talaga kayo sa asawa mo. Sabi ko kasi pasukin natin yung bangko para makabili ka dyan. Sa pa? Ulit sa gilid. Post ko na naman sa Facebook yan. Happy birthday, Neil! So tara, biyahe tayo. Try natin kung mapapakita natin sa inyo yung power nito kasi hindi naman tayo lalabas. Subukan natin. So tara, let's go. Yun o. Shoutout sa'yo, men. Kung napansin nyo, no, wala kang binanggit kanina na kahit ano technology niya. Kasi as in, wala siyang ABS, wala siyang traction control, wala siyang riding modes, wala siyang kahit ano. Raw power lang. Isa lang siyang motor na merong napakalakas na makina. Dito matitesting natin saglit yung power nito. Papakita ko sa inyo pagkaliwa natin dyan. Hindi natin mapapakita lahat eh, kasi hindi naman na tayo mag-express ay na naman tayo sa truck. Sana lang wala ganong sasakyan para mapakita ko sa inyo ng very light lang naman. Tara. Ay, may lalabas sa sasakyan. Testing. Kitaan nyo kung gaano kabilis yung kaya niyang abutin agad yung 100. Grabe tong motor na to. Yun lang yung nakakamiss dito eh. Yung lakas nito, yung hila, grabe. Yung pag sumipa, yung pag binigyan mo talagang pagbibigyan ka ng motor eh, hindi pwedeng biruin eh. Napakasarap gamitin ang motor na to, lalo kung maluwag ang kalsada. Pero kung traffic, nako grabe, pahihirapan ka nito. Unang-unang hirap niya isingit dahil sa turning radius niya na napakaliit. Then next, pag traffic, napakabilis uminit ng makina niya. And isa pa, ang tigas ng clutch niya dahil siguro luma na, kaya ganon, mga old models na ano. Kung nakaraan, sabi ko sa TRK, kung mahilig ka sa racing, hindi yun ang para sa'yo. Pero kung mahilig ka talaga, eto. Kasi nabasa ko, ginawa pala tong Gen 1 na ZX-10R para talaga as track bike. Yun yung unang plano nila. Hanggang sa dinevelop na lang nila, ginawa nilang road legal. Ewan ko ba, noong mga panahon naman na yun, 2004, uso na ang ABS nun. Kaya okay lang kahit walang traction control eh, kahit ABS lang. Napakalaking bagay ng ABS. Yan, ito ang kalaban ng motor na to. Traffic, ang hirap isingit. Sobrang responsive ng throttle nito. Partida, hindi na to naka-quick throttle. Yung stock niya, naka-quick throw siya. So pinalitan na namin. Isipin mo na lang, parang isa na lang yun sa mga naging safety features niya. Dahil nga hindi naman ganun kalakas yung stopping power niya. So pantigil mo lang yung front brake mo, rear brake mo, tsaka engine brake. Namamanhid na agad yung kamay ko. Parang mga 20 minutes pa lang ata tayo nag-drive. Grabe na alikabok na ito. Hindi yan nagagamit eh. Hindi ko na maalala kung kailan ko patuloy ginamit.
to. Ang alam ko lang, ginamit ko to last year pa.